I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, kapapasok lang ng 2025. Ayan po ang tumambad, ano? Ito po dyan sa Port of Clark. Akala nila makakalusot. Kung ano man ito guys, babasahin po natin. Sabi dito guys, true. Ayan, sabi dito mga kababayan, BOC News Today. 3 days ago ito I thought true, sabi dito mga kababayan ng BOC. So yun guys. So yun mga beswa, sabi po ng BOC, no? BOC News Today. Through intensified profiling and X-ray scanning, the Bureau of Customs, Port of Clark successfully intercepted for pouches of methamphetamine hydrochloride, commonly known as, alam nyo na, valued at 2.652 million, ang laki, no? The subject shipment, which arrived on December 17, 2024 from the United States, was declared as a gift items, coffee bags. Ay, naku, talaga, candy or snacks, nako. Kala nila kasi maisahan nila ang Pilipinas, no? Tulad nung nakarang admin, malayang nakakapasok mga yan. Alam nyo, sa totoo lang, sinusubaybayan ko po ang admin nung past admin, pero wala po ako nakikitang ganitong klaseng mga malalakihang mga illegal na gamot, bawal na gamot mga kababayan na pumapasok sa bansa. Sabi po nga ni Mr. Las Cañas, paano wala naman kayo makikita? Protector ng ano yan drug lord Siyempre, mga kababayan, ganoon talaga. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., alam nyo po yan. Grabe talaga. Ang lalaki nito, milyon mga kababayan. At hindi lang po yun, mga bes, Talagang ang daming banyaga talaga nakakulong ngayon sa Bilibid. Kaya nga masikip mga ibang kulungan ngayon sa Manila. Ang dami talaga silang nahuhuli. Hindi ko lang talaga ina-upload. Pero ito, ibigay natin yung highlights guys mahaba ito yung nakasulat pero short lang natin, okay? Ayan nakikita nyo. Nako, matindi ito mga bes. Grabe, nilagay pa sa kindi akala nila kasi hindi madidetect, kaya ang alam nyo. Diba galing yun, Amerika, ay sauce, iba't ibang bansa mga bes package. Yung pala iba ang laman. Matindi ito. Parang mga tawas, mga beswa. Ayan kudos naman talaga sa Bureau of Customs talaga. Alam nyo, nakikita ko talaga yung talagang porsige ng kanilang pagtatrabaho para masugpo ito. Naku, malaking dagok ito sa kinabukasan ng mga kabataan, mga kababayan. So, kudos naman talaga sa Marcos administration, no? Ayan pa, ay, Mariusip, Santa Clara, Marimar. So, dahil dyan, mga kababayan, ito pa, mas matindi. Ilang milyones? Mas malaki ito, guys, 20 milyones, na illegal na gamot. Size N, Bulacan. Basahin po natin, ano po ang source natin? Yan, blank, with an estimated street value of 20 million was seized in sting in San Jose del Monte, Bulacan on Tuesday. Anong araw ngayon? 3 days yan, Anong araw ngayon? 11. 11, 10, 9. Sabihin natin 3 days ago, mga bes,
Oh, January 8 to 9. Agay. Oh, yan. Ang laki nito, sabi ng Philippine Star. Oh, iso-short ko lang guys kasi marami pa. Ayan na. Oh. Oh, ayan na. Malinaw naman siguro sa inyo, mga kababayan. Kaya itong Marcos administration ay talagang nagtatrabaho sa totoo lang. Ayan naman po talagang order ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ayan ang instruksyon na hulihin at pusasin, ikulong. Ay, ha? So dahil dyan, ito pa. Ayan pa, mga kababayan, nakikita nyo yan? Sus, Mario Joseph, parang mga tabako lang yun. Kita nyo yan? Oh, matindi ito, mga kababayan. Oh, basahin po natin ha. Sabi po ng Net25 News Information, nakadiscovery ng 6.1 million halaga ng dried marijuana leaves sa loob ng 5 balikbayan box sa barangay Pamplona, 3, Las Piñas City noong Enero 7, bandang alas 9 ng hapon. O, ng gabi po yan, PM ano. Natuklasan ng isang empleyado ng isang forwarding company ang mga kahon, kaya't agad itong iniulat sa mga autoridad na agad namang magsagawa ng inspeksyon. Agay, tuloy. Sa pagsusuri, natuklasan na may nakatagong 51 kilo ng mga Mary Jane sa loob ng package. Patuloy ang investigasyon, ang pinagmulan at ang dapat sanang padalhan ng mga ito. Oh, ayan na. Matindi guys ha. Yan ang sinasabi natin eh. Magaling itong mga sa autoridad natin. Kudos naman sa kanila. Oh. Pero nung nakaraan, ay, wala tayong nakikitang ganito. Na nakumpiska ng BOC. Ewan ko na lang guys. Basta ako wala akong nakikita. Ayan o. Grabe no. Ang dami. Ayan o. January 9, 2025, 6.1 million halaga ng Mary Jane na discovery sa mga balikbayan box. Ay matindi. Kailangan magiging alerto kayo dyan, terminal man o support. Wag na mangyari itong mga ganitong klaseng mga talamak na gawain. Kala nila kasi makakalusot eh. Hindi talaga makakalusot yan. As in hindi makalusot. Nako. Hindi tulad nung mga nakaraan. Talagang nakakalusot ito. Kasi wala tayong nakikita yung mga ganitong klaseng malalaking bultuhan na nakukumpiska. Wala. Nako. Ayan. Ito pa. Nakatanggap po tayo ng intelligence report regarding po sa malakihang bintahan ng illegal na droga somewhere in Barangay Holy Spirit. So agad-agad po tayo nag-conduct ng information gathering at surveillance upang matumbok ang exact location nitong suspect. Nakumpiska mula sa sospek ang nasa 6.1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na nakasilid sa mga Chinese tea bags. Nagbabagsak umano ng malaking halaga ng iligal na drogang sospek sa ilang mga barangay sa Quezon City. Nakakulong na dito sa Batasan Police Station ang sospek na nakaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan yun ang source natin, ABS-CBN, nasabat ng mga otoridad ng mahigit na 6 milyon halaga ng illegal na droga na nakasilid sa mga Chinese tea bag sa isang bypass operation sa Quezon City. Agay, 1 day ago. Kailan yun? Nung 10, January 10, agay. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Ay, sabi ko sa inyo hindi talaga sila makakalusot. Mahigpit ang instruksyon ng ating mahal na Pangulo. Ay, nako, hindi pa yan mga kababayan. Ito pa. Nung January 10 ito, for sure. Okay? 2025. Nako, mas matindi ito guys. Matindi din talaga. Basahin po natin mga kababayan. Sabi po ng News 5. Nakumpiska ng mga otoridad mula sa isang 29 anyos na Pilipina ang 24 million halaga ng cocaine sa Ninoy Aquino International Airport. Agay, noong Huwebes ito, January 9. Ayon sa Philippine Drugs Enforcement Agency. Matindi ito. Nakuha mula sa prospect ang 4.57 kg na cocaine na nakatago sa 2 bag kasama ang isang mobile phone, travel documents
at identification cards. Matindi ito. Grabe pala talaga ang mga sindikato dito sa Pilipinas, ano? Baka alipuris ni Judas Iscariote ito, mga kababayan, ha? Mga kakatsaba niya pa naman, baka mga kakatsaba nito ni Judas Iscariote, mga kababayan. Ay, nakaw, habang buhay ang pagkakulong nito. Nakaw. Kung ibang bansa na ito, malabang bitay ang abutin nitong babaeng to. Sa totoo lang, guys, ha. Ayan, ha. Batay sa kanyang flight details, dumating ang suspect sa kanyang Ethiopia Airlines mula sa Sierra Leone sa West Africa na may connecting flight sa Addis Ababa, Ethiopia, na patungong Maynila. Grabe, international talaga, oh. Mga banyaga din talaga siguro may-ari nito. Kala mo makalusot ka, Inday? Ay, hindi. Habang buhay ang ano mo yan, pagkakulong mo. Nagpagamit ka sa mga sindikato, ayan, ang abutin mo. Tingnan mo si Meridian Veloso. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Acts at Custom Modernization and Tariff Act. Agay! Ay, nako, matindi. Bata ka pa, kaya doon ka na lang tatanda. Magtutungkol sa loob ng kulungan. Alam nyo guys, no? Gumawa tayo ng kabutihan para hindi tayo masasadlak sa kasamaan. Tulad nito, ay nako, nakakatakot. Ang sarap mamuhay, malaya ka, no? Kahit marami akong baser. Malaya tayo, no? Isang Pinay na hulihan ng 24 million halaga ng kokini. Agay, isa na iya. Yan ang sinasabi natin, ha? So, yun guys, ha? Hindi lang po yan. Ito pa, sabi ng People's Tonight, nahuli sina alias Harry 33 alias Renanti 29 at alias Joseph Porto sa isang pinaghihinalaang drug din sa barangay Labungan, Cebu City. Agay, na umanay lugar ng buy and sell ng mga piyesa ng sasakyan. Ayon sa Philippine Drugs Enforcement Agency, Central Visayas, ayan, PDEA 7, ikinasa ang bypass operasyon kasama ang Labangon Police Station 10 matapos ang 2 linggong investigasyon. Nakuha mula sa 3 suspect ang 11 gramo ng Chevra na nagkahalaga ng 74,800 at iba pang drug paraphernalia. Ayan, samantala isinala namang PDEA 7 ng drug test at 3 suspect habang hinihintay ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Yan. Ang lalakas ng katawan nyo, hindi pa kayo gumawa maghanap ng magandang trabaho. Yung gusto nyo, madalian lang eh. Kaya, kulong ang abutin nyo dyan. Ayan mga besa. 3 arestado sa drug by bus sa Cebu City. Merkulis. January 8. Sabi ng People's Tonight. My goodness. Shout out sa inyo mga kababayan, mga Marcos loyalists and supporters sa Lohulo. Sa mga ating mga kababayan, gumawa kayo ng kabutihan sa kapwa. Magtrabaho na lang kayo ng matiwasay kaysa ganitong klaseng mga pamamaraan. Madali lang ang buhay niyo dyan. Ang Diyos hindi po natutulog. Nakikita niya tayong lahat. Yung magpapatuloy tayo na gumawa ng kasamaan, masasadlak din tayo sa kasamaan din. Hindi lang po yan mga kababayan. Ito pa. Ayan nakita nyo? Nako, 2025. Grabe guys. Believe ka talaga sa Marcos administration. Ang galing talaga ng mga autoridad natin ngayon. Hindi tulad nung nakaraan. Walang kakwenta-kwenta. Wala ka man lang nakakita ang ganitong kalaki ng mga gabultong, mga illegal na droga, mga kababayan. Wala. As in. Basahin po natin, okay? Sabi po ng Leader News Philippines, NPD's Drug Enforcement Unit NABS 2 successful by size high-grade marijuana worth of 300,000. Agay! In a sexual intelligence-driven operation, the District Drug Enforcement Unit of the Northern Police District apprehended 2 suspects for violation under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, RA 9165. The arrest was made during a planned anti-illegal drug bypass operation conducted approximately 11:27 p.m. on January 7.
2025 at number 47 Guadalupe St. Barangay 83, Caloocan City. Grabe, no? Ang paglilinis ng Marcos administration. Save talaga dito ang mga kabataan, mga kababayan. Importante talaga ito. Nako, maraming buhay na masasayang kung hindi kumilos ang ating mga otoridad. Magaling talaga ang pinuno ng bansang ito. The operation resulted in the arrest of alias Smart, 20 years old. Biro mo, bata pa, resident of Barangay 132 Bagong Barrio, Caloocan City, and alias White, a 19-year-old unemployed resident of Barangay 83 Caloocan. Nako, during the operation of substantial quantity of suspected high grade, mataas na kalidad na meridian ito, guys, and cannabidiol infused cigarette sticks were seized. The confiscated items included 18 grams of suspected high-grade marijuana with a standard drug price of 27,149 packs of suspected cannabidiol, infused high-grade meridian with an estimated value of 312,300. Other evidence recorded included the genuine 500 bill marked for the operation and cooperated with the 10,000 in budol money and black plastic bag used for packaging. Agay! Ayan, guys, ano sabi? Ayan, the operation underscores the efficacy of the National Capital Region NCRPO strategy, able, active, and allied under the leadership of acting regional director Police Brigadier Anthony A. Averin. This strategy emphasizes continuous skills development, proactive police initiative, and robust community partnership to ensure the safety of Metro Manila. Dapat lang, matalas ang inyong mata. Magaling din ang intel to mga to, no? Police Colonel Josepino B. Ligan, acting district director of the Northern Police District, commended the swift and coordinating effort of DEDEU and supporting units. This operation exemplifies the unwavering dedication of our police personnel to uphold justice and maintain peace, order within our community. He affirmed the suspects were informed of their constitutional rights and are now in custody of the NPD DDEU Office for Appropriate Disposition. The Northern Police District reaffirmed its unwavering commitment to public safety and the rule of law through the strategic operation and the collaborative effort with the community. Mga beswa, kapapasok lang ng 25, yan ang tumambad. Naglilinis talaga si Pangulong Marcos Jr. Akala nyo, makakalusot kayo. At kudos naman sa ating mga kapulisan, BOC, lahat ng kapulisan, PDEA, PNP, lahat-lahat. Di ba? PDEG, lahat. Kudos naman talaga sa inyo. Sa ganitong mga klaseng mga guys, ganitong mga balita, nakakaawa din ng mga kabataan pag ito hindi po gumagalaw ang ating kapulisan para sumpuin ito. Kakawawa talaga ang bansa natin, no? So dahil magaling ang pinuno ng bansa, yan ang resulta. So yun, guys, ang pinaka-latest updates ko po sa inyo. Marami po yan. Marami po yan talaga, no? So yun, mga bes, thank you for watching. See you again on my next upload video. Don't forget to follow me, guys. Bye and baboos. God bless Philippines.